Nag-uusap sina Boruto at Mitsuki tungkol kay Kokuri at tinanong nila siya tungkol sa perang ninakaw niya mula sa grupo ng Muhina. Si Kamata naman ay biglang naging sweet kay Kokuri, halatang gusto lang malaman kung nasaan ang pera. Naghinala si Benga sa kanila at sinimulan silang bantayan. Bumisita si Benga kay Sukiyo at pinilit siyang ilipat si Kokuri sa isa pang Hozuki Castle para mapatay ito ng mga tauhan ni Sukiyo. Pagbalik niya, kinausap niya si Kamata para makakuha ng impormasyon tungkol kina Boruto at Kokori. Ginamit niya ang sakit ng kapatid ni Kamata bilang pang-blackmail, pati ang perang napanalunan nito kay Dorago. Inalok niya pa ito ng hamburger habang tinutukso. Ibinunyag ni Benga na galing mismo sa perang ni Kamata ang hamburger, at hawak din niya ang sulat na dapat sana ay ipadadala nito sa kapatid niya, kung saan sinulat niyang nailigtas daw niya ang isang bata sa Land of Lightning. Tinakot ni Benga na isusumbong niya lahat ng kasalanan nito sa kapatid niya, pero kung tutulong si Kamata na malaman ang plano ni Boruto at Kokori, papayagan daw niya itong makita ang kapatid pagkatapos ng operasyon. Habang naglalakad si Mitsuki, nakita niya si Kedama na nakatingin sa sirang flower bed. Sabi ni Kedama, di na raw niya maalala kung bakit niya inaalagaan yun dati. Samantala, pinalagay ni Boruto si Kokuri sa ilalim ng genjutsu ni Sarada, kung saan nakikita niyang binubugbog siya ni Sukiyo habang tinatanong kung nasaan ang pera. Nasabi tuloy ni Kokuri na i-donate niya lahat ng pera. Narinig ito ni Kamata. Kinumpirma ni Mitsuki na totoo ang sinabi ni Kokuri. Kasi lumabas sa balita na may malaking donasyon na natanggap kamakailan ng isang medical foundation. Ikinwento ni Kokuri na dati siyang accountant at trabaho niyang maglipat-lipat ng pera ng mga kliyente ng kumpanya nila. Isang araw, nalaman niyang pera pala ng Muhinegang ang hinahawakan niya nang mapagsama-sama niya ang mga balita tungkol sa mga nakawan nila. Dahil sa takot, tumakas siya, hindi napansin na dala pa rin niya ang pinakahuling kita ng gang. Dahil gusto niyang magbagong buhay, idinonate niya ito. Pero nakita siya ulit ng mga tauhan ng Muhina at hinabol hanggang sa tumalon siya sa talon para makatakas. Pagkatapos, sinubukan niyang tumulong nang makita ang isang lalaki na akmang manggagupit sa babae, pero nalaman niyang yung babae pala ang magnanakaw, at siya pa ang napagbintangang kasabwat. Narinig lahat ni Kamata at nabigla. Kasi yung donasyong tumulong sa kapatid niyang may sakit ay galing pala kay Kokori. Samantala, sina Shikamaru at Sai ay nag-report kay Naruto na ipinaalam ng Kusagekare na lalaya na si Kokori sa parole, kaya kailangan nilang abisuhan si Team 7 at makipag-ugnayan kay Mujo. Sinabi ni Kamata kay Benga na wala namang koneksyon sina Boruto at Kokori, pero kilala ni Benga ang mga palatandaan niya, kaya binugbog siya. Ipinakulong niya ito sa solitary at pinahaba pa ang sentensya. Ipinabatid ni Mujo kay Benga ang tungkol sa parole ni Kokori. At sinuspinde niya ito dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Pero inatake ulit ng sakit si Mujo at pinigilan siya ni Benga na inumin ang gamot. Sinunog ni Benga ang dokumento ng parole, kinuha ang kontrol ng kulungan, at ipinabatid kay Sukiyo na ililipat na niya si Kokori. Kinagabihan, napansin ni Boruto na wala si Kamata sa selda. Nag-anunsyo si Benga na siya na ang bagong namumuno sa kulungan, at sinabi kay Kokori na ililipat siya kinabukasan. Dahil dito, nagpa siya si Boruto na tumakas bago pa man mailipat si Kokori. Tinawag ni Mitsuki ang mga sigol gamit ang tunog habang si Boruto naman ay nagkalat ng mga piraso ng tinapay sa paligid. Pagkatapos, inutusan silang tatlo, si Boruto, Mitsuki, at Kokori, na linisin ang mga dumi ng ibon. Habang naglilinis, ginamit nila ang pagkakataon para pag-usapan ang plano nila sa pagtakas kasama si Sarada. Gamit ang mga ahas niya, natuklasan ni Mitsuki ang posibleng daan palabas ng kulungan. Si Boruto naman ay nalaman mula kay Dorago ang schedule ng mga barkong nagdadala ng pagkain. Pero may isang malaking problema pa, kailangan nilang alisin ang Heavenly Prison Jutsu ni Kokori. Ayon sa research ni Sarada, kailangan daw baguhin ni Mitsuki ang tubig sa tangke ng inumin sa itaas, pero hindi nila pwedeng lapitan si Kokori doon. Kaya ang gagamitin ng kulungan ay ang spare na tangke sa ilalim ng lupa na kumukuha ng tubig dagat at sinasala bago gamitin. Bagong tangke yung ginagamit pero nandyan pa rin yung luma at halos walang bantay. Plano ni Sarada na guluhin ang mga balbula para mapuno rin yung lumang tangke. Nagkasundo silang gumawa ng signal kapag pwede na nilang ilipat si Kokori. Habang nagbabantay, napansin ni Kedama ang isa sa mga ahas ni Mitsuki na nagsisilbing lookout. Pero sabi niya, nandun lang daw siya para maglinis ng dumi ng ibon. Dahil may masamang kutob si Mitsuki dahil sa nakaraan ni Kedama bilang tsismoso ng mga gwardya, sinundan niya ito at agad siyang tinali gamit ang mga ahas. Nagulat si Kedama na marunong pala siyang gumamit ng ninjutsu. Ramdam ni Mitsuki na may tinatago si Kedama. Kaya kinausap niya ito. Naawa rin siya dito kasi naalala niya yung mga panahong kailangan din niyang magpanggap sa mga kalaban.
Ikinwento ni Kedama na dati silang may plano ng kaibigan niyang si Kiko na tumakas pero namatay si Kiko. Nahuli ni Benga si Kiko at para hindi maging bayani ito sa mga preso, nagsinungaling si Benga at sinabi sa lahat na si Kedama raw ang nagturo sa kanya. Kaya tuloy naging kinamumuhian si Kedama sa loob. Hindi na siya nagsalita para itama kasi ramdam niyang kasalanan din niya dahil nahuli siya sa oras ng pagtakas. Nangako siya kay Mitsuki na hindi siya magsusumbong kahit anong mangyari. Samantala, si Dorago, na pala'y alalay ni Benga, ay nag-report na tinatanong daw ni Boruto ang tungkol sa mga barkong nagdadala ng pagkain, at si Sarada naman ay nagtatanong kay Sukiyo tungkol sa koneksyon nito kay Benga. Dahil dito, pinahanap ni Benga si Sarada. Habang hinahanap siya, gumawa ng gulo si Sarada para makalapit sa balbula ng tangke at mabuksan ito. Pero nadatnan siya ni Benga sa ilalim ng lupa. Sinubukan ni Sarada na takutin siya sa pamamagitan ng pagsasabi na alam niya ang mga pang-aabuso ni Benga, pero bigla siyang inatake ni Benga gamit ang fire release. Nakailag si Sarada, pero tinamaan ng apoy ang tubo ng gas. Sumabog ito, at gumuho ang sahig, nahulog si Sarada sa ilalim. Narinig ni Kedama ang utos ni Benga na itigil ang paghahanap kay Sarada at lumayo sa lugar ng tugas ng gas, pero hindi niya ito binanggit kina Boruto at Mitsuki. Kahit walang natanggap na signal, naniwala si Boruto na nagawa ni Sarada ang parte niya sa plano. Kaya tuloy pa rin ang takas nila ayon sa schedule. Gabi na nang ilipat ni Boruto at Mitsuki si Kokuri, habang umaasa si Mitsuki sa mga ahas niya para malaman kung nasaan ang mga gwardya. Habang papalapit sila sa tangke, kinakabahan si Kokuri dahil wala pa ring balita kay Sarada, pero kampante si Boruto na makakaya nito. Samantala, walang malay si Sarada, at unti-unting tumataas ang tubig sa kinalalagyan niya. Si Benga naman ay sinisiyasat ang mga gamit ni Sarada at nakita niya ang ebidensya na nakikipagtulungan ito kina Boruto, Mitsuki, at Kokuri. Pumunta si Benga sa selda ni Boruto at sinuntok ng apoy ang shadow clone nito hanggang matunaw. Inutusan niya ang mga gwardya na hanapin si Boruto pero bawal daw lumaban, report lang agad sa kanya. Dahil dito, nagkagulo ang mga preso, akala nila may nagtatangkang tumakas. Tinangkang utusan ni Benga si Kedama na magsumbong pero tumanggi ito. Pagkaalis ni Benga, nadiskubre ni Kedama ang butas na hinukay ni Mitsuki. Samantala, sinabi ni Boruto sa grupo na nadiskubre na raw ang shadow clone niya. Nagising si Sarada at nagtaka kung bakit may tubig dagat sa ilalim ng lupa, pero agad siyang kumilos para makasunod sa iba habang napansin niyang patuloy na tumataas ang tubig. Nadiskubre ni Benga ang mga notes ni Sarada tungkol sa paggamit ng lumang tangke ng tubig. Agad siyang nag-summon ng isang nilalang para habulin ang mga tumatakas. Lumabas ang dalawang ulo, apoy hining ang aso at umatake sa kanila. Gumamit si Mitsuki ng lightning release para pabagsakin ang kisame sa ibabaw nito. Nakarating sila sa tangke sakto nang maubos ang laman nito. Kailangan nilang magmadali para hindi sila maabyutan ng aso ni Benga. Sa kabilang banda, nailigtas ni Kedama si Sarada mula sa tumataas na tubig. Ipinaliwanag niya na yung lugar na yun ay parte ng dati niyang palpak na planong pagtakas na may kinalaman sa pagtaas ng alon, at alam na ni Benga ang tungkol sa plano nila ngayon. Itinuro niya kay Sarada ang daan papunta sa tangke, kaya nagmadali itong sumunod sa iba. Habang si Boruto at ang grupo ay patuloy na tumatakbo, nadiskubre nila ang mga papel na may barrier tags at nalaman nilang ito pala ang nagpapagana ng Heavenly Prison. Nahabol sila ng aso at sumunod din si Benga. Ipinaliwanag niyang ang aso ay ipinapasa ng mga warden para hulihin ang mga tumatakas. Umiwas ang aso sa lightning release ni Mitsuki at tinambe siya nang subukan niya itong gapusin. Tumakbo si Kokuri para tumakas pero biglang nag-activate ang Heavenly Prison sa kanya. Dumating si Sarada at sinuntok ang sahig. Dahilan para pumasok ang tubig mula sa high tide. Natanggal ang Heavenly Prison ni Kokuri at tinangay ng malakas na agos sina Benga at ang aso niya. Habang naglalakad si Kedama, nakasalubong niya si Dorago. Sinabi niya kay Dorago na bahala na itong magsumbong kay Benga kung gusto niya, at napansin ni Dorago na wala na ang Heavenly Prison Seal ni Kedama. Pinigilan ni Benga si Hei na humingi ng tulong sa Kusagekir. Pagkatapos, tinangka niyang kunin ang gantimpala niya kay Sukiyo, pero halatang hindi naniniwala si Sukiyo sa kanya. Pinatanggal ni Sukiyo ang sariling Heavenly Prison niya sa pangakong siya na raw ang bahala sa mga kasama ni Kokuri, pagkatapos, bigla niyang pinatay si Benga. Pagkatapos noon, inatake ni Sukiyo sina Kokuri at ang mga genin sa may dalampasigan. Inatake ni Sukiyo si Kokuri gamit ang anino niya, pero nasalo iyon ni Mitsuki. Napansin ni Sarada na parang kapareho ng jutsu ng Naraklan ang gamit ni Sukiyo. Ipinaliwanag ni Sukiyo na kapag bilog ang buwan, lumalabas ang full power ng jutsu niya.
Gumawa siya ng mga anino na kopya ni Boruto, Mitsuki, at Sarada, at nakakagamit din ng jutsu ang mga iyon. Dahil pantay lang ang lakas nila, sinubukan ng mga genin na atakihin si Sukiyo mismo, pero hinarang sila ng mga anino. Nabalisa si Kokuri habang naglalaban sila. Natagpuan ng mga gwardya ang bangkay ni Benga. Habang patuloy ang labanan, napansin ng mga genin na ginagamit din ng mga anino ang chakra nila para makapag-jutsu. Inabot ni Kokuri kay Boruto ang isang notebook na may lahat ng impormasyon tungkol sa Muhinegang sakaling mapatay siya ni Sukiyo. Pinailawan ng mga gwardya ang paligid gamit ang malalakas na searchlight para hanapin ang mga tumatakas. Napansin ni Kokuri na iniiwasan ng mga anino na mapailalim sa ilaw. Gumamit ng kidlat si Sukiyo para patumbahin ang mga tauhang nagpapatakbo ng mga ilaw. Iniharang ni Kokuri ang sarili niya para protektahan si Boruto mula sa atake ng anino. Sinuntok ni Sarada ang lupa para lumikha ng alikabok bilang pantakip nila. Natagpuan ng mga gwardya si Sukiyo pero inatake sila nito gamit ang mga anino ng genin. Sinabi ni Kokuri sa mga genin ang natuklasan niya tungkol sa jutsu ni Sukiyo. Sabay-sabay nilang inatake ang mga anino at si Sukiyo para gumawa ng usok at gulo. Habang distracted si Sukiyo, nakarating si Kokuri sa isang searchlight at pinaandar ito, natunaw lahat ng mga anino. Pero gumawa si Sukiyo ng espada mula sa sariling anino niya at hindi ito naglalaho kahit nasa ilalim ng ilaw. Ginamit ni Mitsuki at Sarada ang bilis nila para ihagis si Boruto papunta kay Sukiyo at naitulak nila ito palabas ng bangin. Habang nahuhulog, hinailan ni Sukiyo si Kokuri pababa mula sa bato pero nabasag ito at sabay silang nahulog sa dagat. Pinigilan ni Mitsuki si Boruto na sumunod dahil malakas ang agos ng tubig. Ilang sandali, lumitaw si Kokuri mula sa dagat, buhay at lumulutang. Sinabi niyang marunong siyang lumangoy at si Sukiyo raw ay naubusan ng lakas at nalunod. Dumating ang mga gwardya kasama ang mga shinobi ng Konoha, kabilang si Sai. Ipinaliwanag ni Sai na nag-alala si Naruto nang mawalan sila ng contact kay Mujo, kaya kinausap niya ang Kusage Care para magpadala ng tulong. Sinabi rin ni Sai na kahit matapang ang pagtakas nila, hindi na sana nila kailangan yon dahil ilegal palang pinahaba ni Benga ang sentensya ni Kokuri. Ibinigay ni Boruto kay Sai ang notebook ni Kokuri na may impormasyon tungkol sa Muhinegang. Umalis sila sa Hozuki Castle na muling napunta sa pamumuno ni Mujo. Sa Konoha Police, kinumpirma ni Kokuri ang impormasyon tungkol sa Muhina Bandits kasama na ang tunay na boss at ang jutsu nito bago siya pinaalis sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan. Pagdating niya sa isang taguan ng Muhina Bandits, ibinunyag niya ang totoo, siya pala si Shoujoji, ang totoong pinuno ng Muhinegang. Ginamit niya lang ang pagkakakilanlan ni Sukiyo para makalapit kay Kokuri, at nang magkasama silang mahulog sa dagat, pinatay niya ito at kinuha ang anyo nito. Nainis siya na nalaman ng Konoha ang jutsu at pagkakakilanlan niya, pero kampante pa rin siya na suswertehin siyang muli. Nanaginip si Boruto tungkol sa babala ni Momoshiki sa kanya. Pagkagising niya, tinitigan niya ang marka sa kamay niya, nagtataka kung bakit bigla niya uli na panaginipan yun matapos ng matagal. Habang nasa misyon, naalala niya ang mga sinabi ni Sasuke tungkol sa marka. Habang hinahabol ng Team 7 ang mga magnanakaw sa bangko, natalo ni Boruto yung isa na dapat ay tatakas pa lang, kaya agad nilang natunton ang leader ng grupo. Pinagalitan siya ni Sarada dahil hindi siya sumunod sa plano. Sa Konoha, nagulat si Kotaro Fuma kay Naruto na mula nang mamatay si Sukiyo, wala nang balitang galaw ang Muhina Bandits. Sinabihan ni Shikamaru si Naruto na mag-focus na lang sa meeting niya kasama ang daimyo. Dumating ang daimyo, kasama ang anak niyang si Tento at ang butler nilang si Yamaoka, sakay ng tren. Sinalubong sila ni Sai. Excited si Tento nang makilala si Sai kasi kolektor siya ng mga card mula sa Extreme Shinobi Picture Scrolls at may card si Sai doon. Iniwan ng daimyo si Tento kay Yamaoka habang sinamahan ni Sai ang daimyo papunta sa opisina ni Naruto. Gusto ni Tento bumili ng mas maraming cards. Si Boruto naman, bumili ng isang pack pero nadismaya kasi card na naman ng tatay niya ang nakuha kaya binigay na lang niya kay Iwaybe. Hindi maintindihan ni Sarada at Chocho kung ano ang nakakatuwa sa mga cards na yon. Umalis si Boruto na medyo bad trip kasi hindi niya pa rin nakuha yung rare card na gusto niya. Dumating si Tento kasama si Yamaoka sa tindahan at gusto niyang bilhin lahat ng natitirang card packs. Napansin niya kay Iwaybe yung rare na card ni Naruto. Kaya tinangkang bilhin yon pero tumanggi si Iwaybe. Dahil doon, sinimulan ni Tento bilhin lahat ng pagkain sa mga tindahan na pinupuntahan nila para lang mapilit si Iwaybe na ibenta ang card. Pinigilan ni Boruto si Iwaybe na suntukin si Tento at tinukso pa si Tento na meron siyang 5 7th Hokage cards, sabay sabing sige lang, subukan pa niyang bilhin lahat. Pagkatapos noon, umalis sila sa tindahan.
Kinabukasan, inassign si Boruto bilang escort at bodyguard ni Tento. Samantala, minamanmanan ng Muhina bandits ang nayon mula sa malayo. Alam nilang may meeting sina Naruto at Ikkyu, at handa na silang kumilos. Umalis ang mga Muhina bandits para sabihan si Shoujoji tungkol sa plano. Samantala, pumunta si Boruto sa Konoha Mountain Villa kung saan pansamantalang nakatira si Tento. Buong villa ay nirentahan ni Ikkyu para sa kanila. Pinagawa ni Tento si Boruto ng jutsu, kaya ginamit ni Boruto ang harem technique para gulatin siya. Pero natawa lang si Tento kasi sanay na siya sa mga babae. Tinukso siya ni Boruto na siguro wala siyang totoong kaibigan. Hindi natinag si Tento at ipinakita pa niya kay Boruto ang card collection niya na panganga si Boruto kasi meron si Tento ng super rare card na matagal na niyang hinahanap. Inalok ni Tento si Boruto ng rare card kapalit ng pagtuturo sa kanya ng ninjutsu. Ayaw sana ni Boruto pero dahil sobrang kulit ni Tento, pumayag na rin siya, balak niya kasing pahirapan ito sa training para maturuan ng leksyon. Habang nagmi-meeting sina Ikkyu, Naruto, at Shikamaru, sinabi ni Ikkyu na gusto niyang bawasan ang budget ng depensa para gamitin sa edukasyon at mga serbisyong panlipunan dahil panahon na raw ng kapayapaan. Sinagot siya ni Naruto na kahit ano pa ang budget, tungkulin pa rin ng mga shinobi na protektahan ng mga tao. Ikinwento rin ni Ikkyu ang tungkol sa relasyon niya sa anak niyang si Tento. Sa training naman, hirap si Tento sa Shuriken Jutsu ni Boruto. Nang sabihing tigilan na muna nila, ayaw ni Tento, gusto niyang magpatuloy. Dumating si Yamaoka para pigilan siya, pero hindi niya napigilan. Ipinaliwanag niya kay Boruto na binigyan siya ng ama niya ng credit card kasi hindi naman talaga alam ni Ikkyu kung ano ang hilig ng anak niya. Kaya nagsimula si Tento mangolekta ng mga card at sumali sa mga tournament. Sa wakas, nakatama si Tento ng bullseye gamit ang shuriken at tuwang-tuwa siya. Umalis si Yamaoka para maghanda ng hapunan pero nilapitan siya ng isang misteryosong tao. Naglaro naman ng card sina Tento at Boruto. Tinanong ni Boruto kung bakit gusto niyang maging shinobi. Sagot ni Tento, dahil hinahangaan ng tatay niya ang mga shinobi, gusto rin niyang kilalanin bilang isa. Nakarelate si Boruto at ibinahagi ang mga karanasan niya bilang ninja. Bilang gantimpala sa pagtama ni Tento kanina, binigyan siya ni Boruto ng isa sa mga rare 7th Hokage cards niya. Nagpatuloy silang mag-training at maglaro ng cards sa loob ng ilang araw hanggang sa dumating ang araw na kailangan ng bumalik ni Tento kasama ang ama niya. Samantala, kinausap ng mga Muhina bandit si Shoujoji na ngayoy gumagamit ng anyo ni Yamaoka. Si Tento ay nag-e-ensayo ng Shuriken Jutsu, naaalala ang mga sinabi ni Boruto at gustong mapahanga ang tatay niya. Dumating si Yamaoka at sinabing may nakita raw siyang kaina-hinalang lalaking nagpapanggap na bodyguard at natatakot siyang may mangyaring masama kay Ikkyu. Gusto ni Tento na siya mismo ang mag-ayos ng problema kaya nagpa siya siyang imbestigahan ito. Samantala, kinuwento ni Boruto kina Sarada at Mitsuki ang tungkol kay Tento at sa escort mission niya. Nakita nila si Konohamaru na nagsabing may bago silang B-rank mission. Todo tuwa ang tatlo, pero binalaan sila ni Konohamaru na mas delikado na ang ganitong klase ng mission. Kahit ganon, ganado pa rin silang lahat. Habang tinitingnan ni Ikkyu ang mga binili ni Tento na puro card, naaalala niya ang napag-usapan nila ni Naruto kaya gusto niyang makausap mismo ang anak niya. Dinala ni Yamaoka si Tento sa isang tahimik na daan pero biglang sinuntok siya ng isang tauhan ng Muhina bandits at nawalan siya ng malay. Maya-maya, sinabi sa mga tauhan ni Ikkyu na parehong nawawala sina Tento at Yamaoka. Habang naglalakad si Boruto kasama si Mitsuki, napansin niyang may nakasingit sa jacket niya, yung rare card na matagal na niyang gustong makuha, na nilagay pala ni Tento. Gusto sana niyang itago, pero nagmadali siyang isauli ito. Pagdating sa hotel, napansin niyang ang daming gwardyang nakapaligid. Sinubukan niyang hanapin ang kwarto ni Tento, pero narinig niya si Ikkyu na pinag-uusapan ng pagkidnap sa anak niya. Yung mga kidnapper ay nagsabing sila raw ang Muhina bandits. Nagbanta silang papatayin si Tento kapag kumalat ang balita. Hinihingi nila ang 500 milyong raya at ang pagpapalaya sa lahat ng preso sa Hozuki Castle. Napagtanto ni Ikkyu na baka may spy sa loob ng Konoha o sa mga tauhan niya, kaya nagawa nilang dukutin si Tento nang walang nakakakita. Narinig ni Boruto kung saan magaganap ang palitan kaya nagmadali siyang umalis. Tinawagan niya si Sarada para sabihing hindi siya makakasama sa mission nila. Ramdam ni Sarada na may seryosong dahilan, kaya sabi niya kay Mitsuki na sila na lang muna ang bahala. Nagpasalamat si Boruto at hindi sinabi sa Konoha ang tungkol dito kasi baka nga may spy. Sa kabilang banda, nalito si Tento sa mga dumukot sa kanya. Tinanggal ni Shoujoji ang anyo ni Yamaoka at ipinakita ang totoong itsura niya, kinain pala niya si Yamaoka para magmukhang siya.
Nagpakilala siyang shinobi, pero naasar nang malaman na hindi siya kilala ni Tento at wala siyang card sa koleksyon, samantalang si Orochimaru meron. Dumating si Boruto sa lugar ng palitan at tinakot ang isa sa mga bandido para ipakita kung saan ang hideout nila. Ikinwento naman ni Sarada kay Mitsuki ang sitwasyon ni Boruto. Pinagtatawanan ni Shoujoji si Tento sa tangkang pagtakas nito at sinabing siya na raw ang papalit kay Tento, tapos kapag nakabalik siya sa ama nito, papalitan niya rin si Ikkyu bilang daimyo. Nakita ni Tento ang shuriken at yung Naruto card na bigay ni Boruto. Ginamit niya ang shuriken para makalaya sa tali at muntik na niyang patayin ang sarili para hindi siya magamit laban sa ama niya, pero pinigilan siya ni Shoujoji. Handa na sanang kainin ni Shoujoji ang utak ni Tento para sa jutsu niya, pero biglang dumating si Boruto. Tinanong ni Shoujoji kung bakit nandun pa si Boruto kahit tapos na raw ang escort mission niya. Tinawanan siya ni Boruto at tinawag siyang nakakahiya bilang shinobi. Nagbigay ng senadorya si Shoujoji sa mga tauhan niya para atakihin si Boruto, pero mabilis lang silang pinatumba ni Boruto. Ibinunyag ni Shoujoji na dati na silang nagkita noong nagpapanggap pa siyang si Sukiyo at pagkatapos ay si Kokori. Galit na galit si Boruto nang malaman yun at agad siyang umatake. Nagpaulan siya ng mga shuriken na may kuryente at sinundan ng Rasengan. Pero tinaboy lang lahat ni Shoujoji gamit ang wind release. Sinubukan ni Boruto ang mga shadow clone attacks mula sa iba't ibang direksyon, pero na-reflect din lahat ni Shoujoji. Halos tamaan si Shoujoji ng kasunod na atake ni Boruto dahil distraction lang pala yung mga nauna. Sa kabilang banda, nakalikom na si Ikkyu ng sapat na pera para sa ransom, pero napansin yun ni Sai kaya dumating siya sa hotel kasama ang team niya. Gumamit ng smoke bomb si Boruto at nagplano sila ni Tento. Nilinis ni Shoujoji ang usok at agad niyang nahawakan ng totoong Boruto habang winawasak ang mga shadow clone. Alam niyang apat lang ang kaya nitong gawin. Biglang hindi makagawa ng chakra si Boruto. Biglang tinamaan ni Tento si Shoujoji ng shuriken at dahil nagulat ito, nagkaroon ng pagkakataon si Boruto na makapagsapak ng Rasengan nang hindi ito na-reflect. Nagpasya si Shoujoji na kainin si Boruto para makuha ang jutsu niya, pero biglang nag-activate ang marka sa kamay ni Boruto at napasigaw siya sa sakit. Napatigil si Shoujoji, parang nakilala niya ang seal, at sandaling natakot, iniisip na baka kabilang si Boruto sa isang sikretong organisasyon. Pero napagtanto niyang wala namang alam si Boruto tungkol doon. Susugod sana ulit si Shoujoji, pero biglang inipit siya ni Mitsuki gamit ang mga nababanat niyang braso at sinapok siya ni Sarada hanggang mawala ng malay. Napansin ni Sarada at Mitsuki ang marka sa kamay ni Boruto. Tinanong siya ni Sarada kung bakit niya tinatago yun at sinabi ni Boruto na utos yun ni Sasuke. Dumating si Ikkyu, sobrang ginhawa ang naramdaman nang makitang ligtas si Tento. Dumating din si Sai, dala ang mga especially iyan ng gang na nahuli nila. Pinuri ni Konohamaru ang Team 7 sa pagkatalo nila kay Shoujoji. Pero pinaalalahanan silang iniwan nila ang dati nilang mission. Kinumpirma rin niyang nawala na si Kokuri matapos umalis sa Konoha. Sinamahan ng Team 7 sina Tento at Ikkyu sa train station. Ibinalik ni Boruto kay Tento ang rare card na bigay nito dahil gusto niyang makuha ito sa sarili niyang paraan. Samantala, naghahanda sina Sai at Ibiki na imbestigahan si Shoujoji. Sinabi ni Shoujoji na makikipag-cooperate lang siya kung may kapalit na kasing halaga ng impormasyong hawak niya. Dumating si Sasuke, at dahil sa reputasyon niya, agad na napakwento si Shoujoji. Hindi niya alam ang detalye tungkol sa marka sa kamay ni Boruto, pero alam niya ang isang grupong interesado sa mga ganitong seal, ang Kara. Idinagdag pa niyang iba raw ang mga marka na yun kumpara sa mga first seal ni Orochimaru.